Celebrate Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. Veritas 846 Kapanalig, reaching Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. In observance of the Lenten season, member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi, araw ng linggo, ika-30 sa buwan ng Marso, taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Tiniyak ni Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin na nananatiling malakas ang kanyang kabanalang Francisco upang pamunuan ng simbahang Katolika. Ayon sa Kardinal, sa kabila ng pagkakasakit at pagbagal ng mga gawain ng Papa Francisco, nagpapatuloy siya sa mga gawain na katulad ng pagbabasa ng mga importanteng dokumento. Nawa ayon kay Cardinal Parolin, maunawaan ng mga mananampalataya na bagamat nabawasan ng mga gawain ni Pope Francis ay hindi ito nangangahulugan ng kanyang paghina. Sa halip, ang mabagal na pagpapagaling ang patuloy na kinakailangan ni Pope Francis matapos makalabas sa ospital. February 14 na magkasakit si Pope Francis at kinakailangan mamalagi sa Gemelli Hospital sa Roma dahil sa bronchitis na kalaunay nagkaroon ng bilateral pneumonia. Habang noong nakalipas lamang na linggo nang gumaling at pahintulutan ng mga doktor na makabalik si Pope Francis sa Vatican. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig, Jeremiah Figueroa, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Kumusta na po kayo? Welcome po sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia PH. Linggo po ng Laytare ngayon. Ibig sabihin po ng Laytare ay maging magaan ang loob. Nagpapatuloy po ang ating paglalakbay sa Kwaresma ng magaan ng kalooban dahil ang ating Diyos ay isang Ama na nagbabantay at tumatakbo patungo sa atin para magkasama-sama tayo sa isang kapistahan. Kaya break muna daw tayo sa ating penitensya para ipagdiwang ang magiliw na awa ng Diyos. Magalak tayo at magdiwang dahil tulad ng alibughang anak, tayo rin ay nawala at ngayon ay natagpuan. Naway wag tayong magsawa sa pagbabalik sa Diyos. Ito po ang ating paksa ngayong gabi, kaya ihanda na po natin ang ating mga Biblia at samahan niyo po kami sa isang oras ng pag-aaral at pagninilay. Kasama po natin ngayon ang Director ng Biblical Apostolate ng Maynila, si Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Ado. Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi, mga kapanalig. Salamat tayo sa Panginoon sa linggo na ito, no, na tayo ay nasa ika-4, no, na linggo ng 40 araw na paghahanda sa muling pagkabuhay at isang linggo na tinatawag na linggo ng kagalakan, no. Letari Sunday, sabi nga ni Sister Rose, napakagaang maglakbay pabalik sa Diyos, no. Sapagkat ito ang ating topic ngayon dahil bukas ang pintuan
bukas ang daan at bukas ang bisig ng ating Diyos sa langit upang tayo ay tanggapin. At ito'y pag-uusapan natin kaugnay sa mga paksang pinag-usapan natin ng mga nakaraang linggo patungkol sa kalikasan ng tukso, at ang tukso ay nagdadala sa kasalanan. At ito nga yung talinghaga ngayon na dumating sa punto ng buhay ng isang tao na siya ay nagkasala at lumayo sa Diyos. No? Ngunit napakaganda sapagkat pag-uusapan natin mula sa kasalanan ay maaaring bumalik at maaaring tanggapin ang pagpapatawad ng Panginoon. No? Kaya nga bago natin pag-usapan ang paksang ito, mahalagang tawagan natin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na ihahatid sa atin ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, tunay kang mahabagin at mapagpatawad. Nagkagalak kami sa tiyak na tagumpay na makakamit ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo po kaming magpatuloy sa aming paghahanda at ipadala niyo po sa amin ngayon ang banal na Espiritu upang buksan ang aming puso at diwa na tanggapin at isabuhay ang iyong salita ng may kagalakan. Gabayan niyo po si Father Adonis na aming tagapagturo at lahat ng kapanalig na kaisa namin sa radyo at sa iba't ibang mga platforms. Idinadalangin din po namin ang mga kapatid namin sa Myanmar at Thailand na niyanig ng lindol at lahat ng naging biktima nito. Bendisyonan din po ninyo ang apostolado ng Radio Veritas, ng Paulines Multimedia at ng Biblical Apostolate ng Maynila. At lahat kaming natitipon sa programang ito. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Father, I have sinned. Help me find my way. Remember not my sins. Just let me hear you say, I forgive you, I love you, you are mine. Take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Father, I have turned my back and walked away, depended on my strength and lived life my own way. I forgive you, I love you, you are mine. Take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Father, I have closed my heart to those in need, thought only of myself, a victim of my greed. I forgive you, I love you, you are mine. Take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Father, I have loved and
sarap, natural na sarap. Idaan sa gaan, Idalife Herbal Tea na yan. Idalife Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaan. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapanalig, let's celebrate Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Relevance on the airwaves. As Veritas 846 is the number 3 most listened to AM station in Mega Manila and the number 2 most listened to AM station in Metro Manila. Batay sa pinakahuling Kantar Media Survey, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga programa ng inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo mga kapanalig sa ating programa Ang Biblia Ngayon. Isa na namang gabi ng pagtalakay sa mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay. No? Ngayon nga ay linggo ng letare, kagalakan, kaya nga ang ebanghelyo ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, no, kabanata 15, at doon ay may 3 talinghaga. At sa 3 talinghagang iyon, lahat ay nagwakas, no, sa pagdiriwang, no, sapagkat may nawala na natagpuan. At ito nga ang ating paksa sa araw na ito, no, sapagkat yung ibang mga nag-aral ng ebanghelyo sa araw na ito, ang sinabi nila, ang totoong alibugha rito ay ang Ama, no? Siya yung walang habas, no, na nagbigay ng kanyang yaman, at walang habas, no, walang pigil na nagpatawad at tumanggap. Ngunit binigyan din ng ibang interpretasyon ito na ang alibughang anak ay kinakatawan din ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga napapaisip yung mga tao, bakit si Jesus ang naging alibughang anak? At ito nga yung pag-uusapan natin. No? Kaya nga ang paksa natin ngayong gabi, si Jesus ang alibughang anak, no? Ng alibughang ama ng Diyos. Ang ating teksto po ay hindi natin babasahin yung buong ebanghelyo, ngunit doon lamang sa bahagi kung saan itinalakay yung paglayo ng bunsong anak. No? Kaya nga ihanda nyo po ang inyong Biblia. Ang ating biblical text ay mula kay San Lucas, kabanata 15, talata 11 hanggang 24. Ang ating pong tanong o ang ating pagninilayan po, no, na inaanyayahan namin kayong ipadala ang inyong mga pagbabahagi o sharing ay ito. Ano ang karanasan mo na naglayo sa iyo sa Diyos, ngunit ikaw ay ibinalik ni Jesus? No? Katulad ng alibughang anak, lahat naman tayo ay minsan sa buhay natin ay napalayo. No? At ito nga yung pagninilayan natin, ano ba yung karanasan na yon, ano yung sitwasyon na yun na naglayo sa atin sa Diyos, ngunit salamat, pinadala niyo yung kanyang anak at tayo ay ibinalik ng ating Panginoong Hesukristo sa yakap ng Ama. Ay padala niyo po ang inyong mga sharing o sagot sa ating text line 0918-837-4827 dito sa istasyon. At maaari rin po kayong mag-share o mag-comment sa ating comment section sa ating Facebook Live. Ngayon po, balikan muna natin po yung pinag-usapan natin at tinalakay nating paksa nung nakaraang linggo upang maiugnay natin sa ating pag-uusapan ngayong gabi. At ito ay ihahatid sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Tinalakay po ni Father Ado noong nakaraang linggo ang 7 malalaki at nakamamatay na kasalanan o 7 capital sins.
Ang tekstong pinag-aralan natin ay sa sulat ni Santiago, chapter 1, verses 12 to 15, at unang sulat ni Juan, chapter 5, verses 16 to 18. Pinagnilayan din po natin kung ano sa 7 malalaking kasalanan ang madalas mong kalaban sa araw-araw. Unang tinalakay ni Father Ado ang original sin o kasalanang mana. Mula ito kina Adan at Eva. Nawala ito at nabura ng tayo ay mabinyagan, pero naiwan yung tendency o inclination to sin. Isang kahinaan na madaling maakit sa kasalanan. Ipinaliwanag din ni Father Ado ang personal sin at dalawang uri nito, yung venial at mortal sin. Ang 7 malalaki at mabibigat na kasalanan ay pride o kapalaluan, yung sobrang bilib sa sarili na iniisip na mataas pa sa Diyos. Anger o galit, puot na maaaring humantong sa karahasan at pagnanais na maghiganti. Lust o kahalayan, matinding pananabik sa sexual na kasiyahan. Envy o inggit, kawalang kasiyahan o sama ng loob sa ibang tao dahil sa kanilang pag-aari, katangian o swerte. Gluttony o katakawan, ang labis na pagpapakasasa sa pagkain at inumin. Avarice o kasakiman, walang sawang pagnanais para sa kayamanan o material na pag-aari. At ang huli, yung sloth o katamaran. Pwede rin kawalang interes na humahantong sa pagpapabaya sa mga tungkulin. Bilang pagtatapos, sinabi ni Father Ado na sa pamamagitan ng kababaang loob, pasasalamat, kapatawaran, kasipagan, pagiging bukas palad, pagtitimpi at kalinisan ng puso, nalalabanan natin ang 7 capital sins at nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sa biyaya ng panalangin, mga sakramento at salita ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang kasalanan. Sinabi nga niya kung anong lugar sa Biblia natin matatagpuan yung mga sagot panlaban natin sa 7 capital sins. Kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon, nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook page ng DZRV 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH, at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Pakinggan na natin ngayon si Father Ado sa ating paksa sa linggong ito. Father? Maraming salamat, Sister Rose, sa ating pagbabalik dinig. At totoo, itong mga kasalanan na ito ang naglalayo sa atin sa Diyos. Kaya naman akmang-akma na ang ebanghelyo natin ngayon at ang pag-uusapan natin ay yung pagbabalik naman ng nalayo o nagkasala. No? At mahalaga itong paksa natin sapagkat ngayon ay Jubilee Year. No? Sapagkat ang Jubilee Year ay may kaparehas din, no, na tema sa pagbabalik nitong alibughang anak. No? Kaya nga, ngayong taon, di ba, ang tawag sa atin ay mga Pilgrims of Hope, no? Mga naglalakbay na punong-puno ng pag-asa. At maaari nating sabihin na ang paglalakbay na ito ay paglalakbay pabalik din sa Diyos. No? Paglalakbay pabalik sa Diyos katulad nung anak na nawala. No? At mababasa nga natin itong Jubilee Year sa Leviticus chapter 25 verse 8, no, to 55. Yung mga taong naging alipin dahil sa pagkakautang at nalayo sa kanilang lupain o sa kanilang bayan, yung Jubilee Year ay ibinabalik sila. No? Kinakancel, no, o pinapawala ng bisa yung utang, pinapalaya yung mga alipin, at ibinabalik sa kanila o isinasauli yung naisanla o naipagbiling lupain. No? Napakaganda. No? At ito ay sinabi rin sa aklat ng mga propeta, halimbawa sa kay Propeta Isaias chapter 61, na itong pagdating ng Mesiyas ay gagawa o gaganapin itong mission na ito, no? Na makakakita muli ang bulag, bibigyan ng konsolasyon ng mga may hirap, at ipapahayag yung the year of the Lord's favor, no? Yung Jubilee Year. At ito ay namutawi rin sa bibig ng ating Panginoon. Kung maaalala natin, mga kapanalig, di ba? Nagbasa siya sa Nazareth, sa sinagoga, nung scroll, at yung biblical text o yung teksto ay yung galing din kay San Luca, ay kay Propeta Isaias, no? Kaya sabi ni Jesucristo,
No? Ito ay nagaganap ngayon. Ibig sabihin, sabi ng Jesucristo, habang binabanggit ko ito, nagaganap ito habang nakikinig kayo. Ang katotohanan, maaari nating i-summarize o sabihin sa isang salita na ang Jubilee o ang Hubileo ay nasa katauhan ng Panginoon. No? Kaya nga naman, sabi ni Jesucristo, ipinapahayag ko ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos at magbalik loob kayo. At ito yung napakagandang larawan nitong ebanghelyo natin sa araw na ito sapagkat para sa ating lahat ito. Tayo ang mga alibughang anak na nawala. At ito nga yung pag-uusapan natin ngayon. No? At mahalaga sa Tagalog yung salitang repentance o conversion, ito yung pagbabalik loob. No? Napakaganda nga, pagbabalik loob. No? Parang interior journey. Sa Hebreo, itong pagbabalik loob, ito ay sa Grego muna, ito ay metanoia. No? Ito yung parang magbabago yung isip at kalooban ng isang tao. No? Parang 180 degrees turn around. Nakaharap siya sa dilim, haharap siya sa liwanag. No? From the west to the orient. No? At yung salitang Hebreo naman dito ay teshuvah. Yung teshuvah sa literal na translation ay to return, no? Magbalik. At makikita natin na itong pagbabalik ay hindi lang pagbabalik ng kalooban o ng isip sa Diyos. Ito ay literal na pagbabalik, isang aksyon, no? Isang gawa na magbalik, no? sa Diyos. At makikita natin sa talinghaga ng alibughang anak, nangyari ito. No? Nagbalik loob. Yung bata, nagkaroon ng change of mind or direction at literal na nagbalik siya sa kanyang ama. No? Kaya nga siguro simulan natin himayin, no? Itong talinghaga. Unang-una, alam naman natin na may isang ama na mayroong dalawang anak, no? At yung anak na bunso ay hiningi yung kanyang mana. At alam natin sa kultura ng mga Hudyo, ito ay talagang extreme disrespect, no? Talagang paglapastangan ito sa magulang. Sapagkat sa kanila, kapag hiningi mo na yung mana, parang sinasabi mong patay ka na. Kasi ibinibigay lang yung mana kapag namatay na yung magulang. Ngayon, para hingiin ito ng prematurely o hindi pa sa tamang panahon, parang sinasabi nung humihingi ng mana, no, patay ka na para sa akin. I wish you were dead. Ang ibig sabihin, buhay pa yung tatay pero sa anak ay patay na. No? Wala na siyang relasyon. At pagkatapos noon, ipinagbili niya yung kanyang mana. No? At ito ay talagang transgression, no, sa code ng bayang Israel kasi yung mga lupain sa bayang Israel ay galing sa Diyos, no? At bababasa natin sa aklat ni Joshua na ibinahagi ito sa 12 tribo. Kaya nga yung mga lupain doon, yung mga ari-arian ay galing sa Diyos. No? At para ipagbili ng isang anak yung bahagi niya, yung kanyang lupain, ay parang sinasabi niya, ayoko na sa'yo, tatay, no? Ama, ayoko na sa'yo, ayoko na rin sa Diyos mo. Ayoko na rin sa lupaing ito. Makikita natin na umalis siya at lumayo. At ito ay larawan ng tao. Larawan nating lahat. No? Sapagkat tayo ay meron talagang minanang buhay sa Diyos. No? Ang buhay natin ngayon ay galing sa Diyos. At tayo ay nabubuhay dahil sa Diyos. Parang katulad ng alibughang anak, kapag nagkakasala ang tao ay kapag sinabi natin, akin na ang buhay ko at itong buhay na ito ay wala ng ugnayan sa iyo. At gagawin ko ang gusto ko, lalayo ako sa iyo. Kaya nga, makikita natin na ang isang taong lumalayo sa kalooban ng Diyos at nabubuhay para sa sariling mga projection o sa mga proyekto sa buhay, no, ay totoong nagiging ligaw o napupunta sa pagkadusta. No? Ngayon kung pagpapatuloy natin, siya ay pumunta sa malayong lupain. No? Malayong lupain at doon nagtampisaw siya sa kaligayahan. No? Wala ngang habas yung pagsasaya niya, di ba? Dissolute life. Hindi niya na inisip kung ano yung bukas. No? At ito naman talaga ang tao. No? Kapag tayo ay natukso at nalunod, no, sa makamundong kaligayahan, nakakalimutan na natin ng lahat. Sabi nga nung mga ibang tao, kapag kayong mga kabataan halimbawa ay magdamag, no, na naglalasing, nagpapakasaya, parang wala nang bukas. Wala nang iniisip. No? At ito yung nangyari dito sa alibughang anak. Ngunit
Nung maubos na yung kanyang kayamanan, nagkataon na dumating yung matinding taggutom sa lugar at nakita niyang siya ay nag-iisa. At ito ang larawan ng taong nasa kasalanan. Nasa gitna ka ng maraming tao pero ikaw ay nag-iisa at nagdurusa. Kaya nga, bumagsak siya doon sa isang taong merong babuyan, no? Nag-aalaga ng baboy. At alam naman natin sa mga Hudyo, ang baboy ay napakaruming hayop. Ngunit dahil sa gutom niya at hindi niya na alam kung saan siya pupunta, wala na siyang masisilungan, no? Wala siyang lugar na pagpapahingahan, nakisama siya ron sa maruruming hayop. At doon, unti-unti nang nawala ang dignidad ng batang ito. Ang unang nawala ay yung dignidad. Pangalawa, hindi niya na alam yung pagkakakilanlan niya, yung identity. No, dahil nung gutom na siya, sinabi sa Ebanghelyo, gusto niyang kainin kahit yung pinagbalatan ng pagkain ng baboy. Maganda sa Tagalog eh. Hindi yung pagkain ng baboy ang gusto niyang kainin, yung pinagbalatan lang. Ibig sabihin, mas mahalaga pa yung kinakain ng baboy kaysa sa gusto niyang kainin. Ngunit pinagbawalan siya nung may-ari. Sa mata nung may-ari ng babuyan, mas mahalaga yung mga baboy ko kaysa sayo. Napakalungkot na kalagayan. Ito yung kinahinatnan nung isang batang lumayo sa Ama at sa Diyos. No? Nawalan ng dignidad at nawalan ng identity, pagkakakilanlan. No? Hindi niya na alam kung tao pa ba siya o hayop. No? At ito yung karanasan ng taong nahiwalay sa Diyos. At ito'y nararanasan din natin, o maaring naranasan natin, o yung iba ay nararanasan ngayon. At ito yung pag-uusapan natin mamaya sa pagpapatuloy ng ating programa. Kaya nga mga kapanalig, sana magbahagi kayo, no, ng karanasan natin tungkol sa ebanghelyong ito. Ano bang karanasan mo sa buhay na naglayo sa iyo sa Diyos? Ngunit salamat dahil ikaw ay ibinalik ni Jesus. Ipadala niyo po yung inyong sagot o sharing sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Celebrate Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. Veritas 846 Kapanalig, reaching Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. In observance of the Lenten season, member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo mga kapanalig sa ating napakagandang paksa, no? Na totoong pwede nating sabihin na nakikita natin ang puso ng Diyos. Kaya nga itong alibugang anak, ang iniisip niya ay lumigaya. No? Kaya nga iniwan niya yung kanyang Diyos at yung kanyang ama. Ngunit nakita natin na akala niya siya ay liligaya at magiging malaya, ngunit siya ay naging alipin. Hindi nga lang alipin ng tao, alipin pa siya ng maruruming hayop ng mga baboy. Pangalawa, no, iniisip niya na magkakaroon siya ng sariling identity, pagkakakilanlan. No? Parang sinasabi niya, ayoko nang makilala na anak ako ng ama, bubuo ako ng sariling pangalan. Identity. Pero nakita natin na, ayun nga yung nawala. Nawalan siya ng identity, hindi niya na nga alam kung hayop pa siya o tao. At ito raw yung taong nasa kasalanan. Nawawala yung totoong identity. No? Sapagkat tayong lahat ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos na ating Ama. At sa tuwing napapalayo tayo, no, sa Diyos na ating Ama, totoo ang unang-unang nawawala yung pagkakakilanlan natin sa ating sarili. No? Sabi nga ni Saint Ambrose, yung isang ama ng simbahan, sabi niya, when we depart from God,
the first thing that we lose is ourselves. No? Kapag gumiwalay daw tayo ng Diyos, ang unang-unang mawawala ay ang ating mga sarili. No? Maaari nating sabihin, lito at ligaw. No? Kaya nga isang taong walang dignidad dahil siya ay alipin at isang taong hindi na alam kung ano ang gagawin. No? Kaya nga malalaman natin na itong pagkagutom ay larawan ng taong malayo sa Diyos. Sapagkat yung pagkagutom ay hindi lamang pagkagutom na pisikal. No? Ito yung, pwede natin sabihin, ito yung emptiness o kahungkagan na malalim sa tao na gusto nating punuan. Parang sumisigaw ito, isang malalim na bangin na sumisigaw na punuan mo ako, punuan mo ako. Ngunit anuman ang ipangpuno ng tao sa buhay niya, kung malayo siya sa Diyos ay uuwi lang din sa kabiguan. Kasi kung ang Diyos ang mawawala sa buhay natin, siya ay Diyos na walang hanggan. Palitan man natin iyan ng mga bagay na may hangganan, kaligayahang may hangganan, uuwi pa rin tayong bigo at luhaan. At ito nga yung larawan ng bata, no? Gutom. At nung oras na yun, doon niya naalala, no, na mayroon siyang ama. Ang maganda yung sinabi rito sa Ebanghelyo. Sa Griego, sabi, he returned to himself. No? Bumalik siya sa kanyang sarili. Nagbalik loob. Sinayasat niya yung kanyang kalooban. No? At nung nagbalik na siya sa kanyang sarili, no, alam niyang napalayo siya sa Ama, sa Diyos at sa kanyang sarili. Kaya sabi niya, sa bahay namin maraming upahan na masasarap ang pagkain at maraming silang kinakain. No? Samantalang ako ay nagugutom dito. At nagkaroon ng metanoia, change of mind. No? Change of direction. Na sabi niya sa sarili niya, babalik ako sa aking ama. Sasabihin ko na hindi mo na ako kailangan ituring na anak kahit alipin lang. No? So merong pagbabalik loob, bumalik siya sa sarili niya at nagkaroon ng pagbabagong isip at pababagong puso, metanoia. At bumangon siya, sabi sa Ebanghelyo, at naglakad pa uwi. No? At ito yung teshuvah, literal na naglakad pa uwi. Sabi nga nung ibang mga nagbigay ng interpretasyon, pinapractice niya yung linya niya, no? Na nagkasala ako sa iyo, nagkasala ako sa langit, di mo na ako kailangan tawaging anak, ituring mo na lang akong alipin. Pagdating niya at malapit na siya doon, no, sa tahanan ng kanyang ama, nakita na siya ng ama, no, kahit malayo pa sa bahay. At maganda ito, sabi nila, yung daan na ginamit ng anak palayo, ayun din yung daan na kanyang nilakaran pabalik. Palaging bukas yung daan na yun, hindi isinara ng ama. No, kaya nga sinasabi sa atin, no, totoo nagkasala tayo, naging hungkag ang buhay natin. Isipin natin, yung mga naging daan kung bakit tayo o paano tayo napalayo sa Diyos. Ano ba yun? At doon din tayo babalik. Ayun din yung pagsisisihan natin. Ngunit sa pagsisising iyon, mararanasan nating bukas ang daan pabalik. No? Sabi nga sa mga Hudyo, yung teshuvah raw o yung daang pabalik ay nilikha ng Diyos bago ang Torah. Masabi ng mga Hudyo, sapagkat alam daw ng Diyos na sa harapan ng Torah sa mga kautusan babagsak ang tao. Kaya niya nilikha ang teshuvah bago ang Torah para ipaalam sa tao na bukas ang daan pabalik. No, kaya nga, itong daan pabalik ay laging tinitignan ng ama. No, kaya nga malayo pa lang yung anak, nakita na siya ng ama. At maganda ito sapagkat sabi nung isang nagbigay ng interpretasyon, araw-araw pa lang nakatingin yung ama doon sa daan na ginamit ng anak palayo. At umaasa yung ama na babalik yung anak doon sa daan na yun. Kaya nga malayo pa lang tumakbo raw yung ama nung nakita niya. At sa kultura raw ng mga Hudyo, ang isang patriarka o yung isang taong may dignidad ay hindi sumasalubong sa mga bisita. Ang sumasalubong ay yung mga alipin niya kasi uhugasan yung paa, lalagyan ng langis yung ulo, habang yung patriarka ay naghihintay doon sa loob ng tahanan, nakaupo, no? At saka lamang tatayo kapag lumapit na yung dumating na tao. Pero binaliwala ng ama lahat ng protocol na yun. Parang itinapon niya sa hangin yung kanyang dignidad bilang patriarka. Siya ang tumakbong palapit doon sa bata. No, hindi niya na hinintay na makatungtong sa pintuan ang bata. No, at ibang-iba talaga, no, ito'y larawan ng Diyos eh. Ibang-iba ang Diyos sa tao. 'Di ba tayo kapag nagalit tayo sa isang tao, 'di ba? Sabihin natin siya ang lumayo, siya ang bumalik. No, sabi nga nung mga nanay,
o yung mga magulang, siya ang naglayas, na gustuhan niya maglayas, matuto siyang bumalik. Pero ang Diyos, no, siya ang pupunta doon sa mga napalayo. Kaya nga napakaganda, no, itong Diyos na ito ay naghihintay sa ating pagbabalik. Sa panahon na ito ng Kwaresma, maraming mga kumpisalang bayan. Halimbawa sa isang linggo magkukumpisal ka, ngayon pa lang nakatingin na ang Diyos sa iyo. Hinihintay ka na at niyayakap ka na. At ito yung napakagandang larawan. No? At sabi roon, niyakap niya yung bata at hinalikan sa leeg. Hindi inalintana nung ama kung mabaho, marumi yung anak. Ako nagtrabaho ko sa babuyan, mga kapanalig. Nung bata ako, merong piggery yung magulang ko, nagtatrabaho ko ron. Kumakapit sa katawan, sa damit yung amoy ng baboy. Kahit naligo na ako, andun pa rin yung amoy. At ito yung amoy nung bata. Pawis, marumi, amoy baboy, hindi inalintana nung ama. Niyakap siya at hinalikan sa leeg. No? At napakagandang larawan. No? Sa tuwing magbabalik tayo, ito yung sasalubong sa atin. Napakasarap magbalik loob. No? Napakasarap bumalik, lalo na kung may babalikan. At sa ating pananampalataya, palaging may babalikan. Merong isang Diyos na naghihintay. Sabi nga niya, no, tinawag niya agad yung mga alipin. Sabi nung ama, dalin dito yung best robe, yung pinakamabuti at pinakamagandang damit sa bahay. Kung titignan natin sino ba ang may-ari ng pinakamagandang damit, natural yung may-ari ng bahay yung ama. Pero mas mahalaga yung dignidad ng anak. Parang dumating yung anak na mukhang pulubi at walang dignidad na nawala dahil sa kanyang paglayo. Nung binihisan siya nung best robe, ibinabalik yung dignidad ng bata. No? At yung singsing, sabi suotan ng singsing. Itong singsing ay mahalaga sa Biblia ito, mga kapanalig. Ang singsing na ito, ang tawag dito ay signet ring. At ito ay symbol of identity. No, kasi sa mga Hudyo, kapag gumagawa sila ng mga opisyal na dokumento, mga sulat, para bigyan ng mark of identity, binubuhusan nila ng wax, pagkatapos irolyo, at itinatatak yung signet ring. No? Identity ng tao. Sabi rito, sa ebanghelyong ito, ibigay yung singsing, yung identity ng ama ay ibinibigay sa anak. Ibinabalik yung pagkakakilanlan bilang anak na nawala. Na nawala. No, kasi ang gusto nga nung anak, alipin na lang siya. Sabi nung ama, hindi. Ang identity ko ay identity mo. No, halimbawa sa lumang tipan, sa aklat ng Genesis, yung paraon ipinagkatiwala lahat kay Jose. No? At para ibigay yung kanyang authority, extension of his person, ibinigay niya yung signet ring niya kay Jose. At ito yung nangyayari, sabi ng ama, the extension of my person is in you. At makikita natin yung mga nakakasaksi, anong nangyayari? Bakit hindi man lang pinagalitan? Bakit hindi man lang inakusahan ng ama? Bakit ito ang ginagawa? Bihisan ng pinakamagandang damit, ibigay ang singsing. Suutan ng sandalyas. No? Sa Biblia, ang mga alipin ay walang panyapak. No? Mababasa natin yan sa 2 Chronicles chapter 28 verse 15 at marami pang iba. No? Ang walang sandalyas o walang panyapak ay simbolo rin ng mga taong nagdadalamhati. Halimbawa, namatayan o may dinaanang mabigat na pagsubok sa buhay, hindi sila nagsusuot ng panyapak. No? At sinasabi nung ama, suutan siya ng sandalyas. Kahit ang gusto ng bata, alipin na lang siya pagbalik. Yung ama, para sa ama, hindi ka alipin. Ikaw ay anak ko. At isa pang mahalaga, ang pagsusuot ng sandalyas ay pagtawid mula sa lumang kalagayan patungo sa bagong kalagayan, yung Passover. Kaya nga pag binasa natin sa Exodus chapter 12 verse 11, isa sa mga kondisyon ng Diyos sa mga Israelita bago umalis sa Ehipto ay magsuot ng sandalyas. Kaya nga nung sinuotan ng sandalyas itong batang ito, sinasabi ng ama, itinatawid kita mula sa buhay na halaghag, walang dignidad, ang alipin papunta sa buhay ng paglaya. No? Napakagandang larawan, mga kapanalig. Napakaganda at napakasarap magbalik loob sapagkat napakatamis ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Huling-huli, sabi nung ama, patayin ang pinatabang guya. No? Itong fattened calf, no? Ito yung fattened calf,
Ang salitang ginamit dito ay sitos. Yung sitos sa Griego, mga kapanalig, ay grain, no? Ibig sabihin, hindi lang damo ang pinapakain dito sa hayop na ito, kundi grain, yung mga trigo, yung mga barley, pagkain ng tao ang pinapakain sa pinatabang guya dahil hinahanda ito sa isang malaki at espesyal na okasyon. Ang ibig sabihin, kaya nagpapataba ng guya itong ama dahil may mangyayaring malaking okasyon. Pero sa Ebanghelyong ito, kinansel na ng ama. Wala nang mas malaking okasyon na mangyayari kasi ito na yung malaking okasyon. Ang pagbabalik ng anak ko. No? Nawala, ngunit natagpuan, namatay, ngunit muling nabuhay. Kaya mga kapanalig, napakaganda ng pag-ibig ng Diyos at napakatamis ng kanyang pagmamahal. Sana magbahagi kayo, no? Ipadala ninyo ang inyong sharing, no? Sa karanasan ninyo noong napalayo kayo sa Diyos at kung paano kayo nakabalik, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Padala nyo sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ang kidneys. Uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Makikiraan ho! Buwan ng Marso ay Fire Prevention Month. Kapanalig, alam mo ba na ilan sa mga sanhi ng sunog ng paninigarilyo, open flame at hindi responsableng paggamit ng electrical appliances? Kada taon, libo-libong kaso ng sunog ang pumipinsala sa mga tahanan at buhay sa buong bansa. Itinalaga ang buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month dahil ito ang panahon na may pinakamaraming kaso ng sunog ang naitatala. Labanan natin! Bilang pagpapahalaga sa kasagraduhan ng buhay, ingatan ang ating mga tahanan at sarili laban sa mapamansalang sunog. Siguraduhin malinis at walang tagas ng langis ang tangke ng lutuan. Buhusan ng tubig ang mga upos ng sigarilyo o mas maiging tuluyan itong iiwasan. Siyasatin kung maayos na nakasaksak ang mga electrical appliances at iwasang pagsabay-sabayin. Isang paalala ng inyong kapanalig na hintilan, Veritas 846, ngayong Fire Prevention Month. My word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ngayon mga kapanalig, magpatuloy tayo sa napakalalim ngunit napakagandang pagtalakay sa pag-ibig at awa ng Diyos sa atin. Ngayon nga, ang pamagat ng ating paksa, si Jesus ang alibughang anak. Dahil ang Diyos ay alibughang ama. At yung mahalaga sa Kanya ay ipinamigay niya. Inialay niya at ito yung Kanyang anak. At si Jesucristo yung larawan ng alibughang anak na lumayo sa tahanan. Dahil pag binasa natin yung Philippians chapter 2, di ba sabi ron si Jesus ay Diyos, nandun siya sa langit eh. Iniwan niya yung kanyang tahanan at nagpakalayo-layo. At sabi roon, naging tao, at hindi lang naging tao si Jesus. Sabi sa sulat sa mga taga-Filipos, naging alipin. Katulad ng alibughang anak, na lumayo, nawala ng dignidad at naging alipin. Ayun din ang ginawa ng Diyos. Ni Jesucristo, iniwan niya yung kanyang ama, yung langit, at sumama sa mga makasalanan tao, at hindi lang basta tao, sa mga taong alipin. At si Jesus, makikita natin yung isang taong nawalan ng dignidad. No, kapag binasa natin yung mga ebanghelyo, di ba? Pinagsugalan yung kanyang damit, siya ay hinubaran. Nawala siyang dignidad sa krus.
At ang pagkahubad ay larawan ng kasalanan. Kung maalala natin si Adan at si Eva, nung nagkasala, nakita nilang sila ay hubad. Ito rin yung alibughang anak na umuwing halos hubad na kadamit ng basahan. Kaya binihisan ng damit ng Diyos, ng dignidad ng Diyos. Kaya nga kung titignan natin si Yesu Cristo sa krus, bakit ba hubad? Si Yesu Cristo sa krus, ba't wala siyang damit? Dahil ibinigay niya yung damit niya sa atin. Nawala ng dignidad si Jesus para ibalik sa dignidad ang tao. At sabi pa roon sa Psalm 22, si Yesu Cristo raw is like a worm and no man. Pangit na siya, hindi na siya mukhang tao. Pag binasa natin yung Isaiah chapter 53, totoong bugbog siya. No, wala nang gandang natitira sa kanyang muka dahil wasak ang Mesiyas, nawala ng dignidad ang Mesiyas sapagkat kinuha niya yung kawalang dignidad at identity ng tao. Sabi nga, hindi na raw makilala si Jesus sa krus. Walang identity. Bakit? Kasi ayun daw yung larawan ng bawat isa sa atin. At yung lalayos tayo sa Diyos, nawawasak ang pagiging mga anak natin ng Diyos. Ngunit nung ibinigay yung singsing, sinasabing, I want you to receive again the identity. Ayun pala ang misyon ni Yesu Cristo. Nawasak siya sa krus para ibalik yung pagkakakilanlan natin, mga kapanalig, na tayo ay mga anak ng Diyos. At alam natin na ang pagkakapako ni Yesu Cristo sa krus ay para itawid tayo, no? Katulad nung larawan o simbolo ng sandalyas mula sa pagkaalipin sa kasalanan papunta sa bagong buhay. Mula sa kamatayan papunta, no, sa buhay na walang hanggan. At yung pinatabang guya, sabi ng mga ama ng simbahan, binabasa ko kanina, larawan ni Yesu Kristong inialay sa krus para magkaroon ng malaking pagdiriwang. Ang pinatabang guya ay malaking hayop para anyayahan lahat ng komunidad. No? Maraming tao ang dapat magdiwang. Dahil gusto ng ama na ipakita sa mga tao na tinatanggap ko ang anak ko. At ito pala yung Letary Sunday. Ito yung pagdiriwang ng simbahan ngayon sapagkat tayo ay tanggap ng ama. No, kaya nga si Jesus ang alibugang anak dahil nilustay niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo. Ibinigay niya ang huling hininga upang bigyan muli ng buhay ang tao. Kaya nga napakaganda, mga kapanalig. Lahat tayo ay inaanyayahang magbalik loob. Maglakbay pabalik, pagbabalik loob, metanoia at teshuva. No? Marami nag-sharing na siguro, pero bago natin basahin, baka si Sister Rose ay merong ibabahagi sa atin dito sa ating paksa. Sister Rose? Father, pinagnilayan ko din po kasi ang natin ngayon, ang ebanghelyo natin ngayon. Ang nakastruck kasi sa akin, hindi itong nakababatang kapatid, kundi yung mas matanda. At siguro yung bata nga, umalis kasi siya, no? Pero yung matanda, hindi siya umalis, kasama pa rin siya ng tatay. Kaya lang, malayo din siya dun sa ama. Na parang, di ba sabi nga niya, I have been faithful, ginawa ko lahat, hindi ako sumuway sa'yo, pero hindi mo naman ako binigyan ng reward sa aking faithfulness. So parang hindi siya umalis, pero katulad ng sabi mo, isolated pa din siya, estranged pa din siya dun sa tatay niya. Hindi niya naisip, hindi niya naramdaman na hindi siya manggagawa, hindi siya servant, anak siya. So yun yung reflection ko, no? Mga anak tayo ng Diyos, hindi tayo manggagawa. At yung biyaya niya, hindi naman sweldo, kundi regalo sa ating lahat. Yun din po yung sinabi ng aming deacon na nagbigay ng homily kanina. Ang biyaya ng Panginoon, hindi sweldo, kundi regalo. So, katulad nung sinasabi mo, ibinibigay ng Panginoon lahat yun sa atin. Ang kailangan lang tanggapin natin. Yun lang po. Marami na nga pong, Father, mga sharing dito sa atin. Sige, basahin na natin, sister. Sana mabasa natin lahat. Dito muna ay si Mrs. Elizabeth Marsan. Sabi niya, God bless Shalom, at humihingi siya ng prayer for Marsan families. Meron tayong sharer dito, si Kapanalig 5698. Sabi niya, Good PM, Father Ado and Sister Rose. Hindi ako religious. Bihira akong magsimba. Sa work may kasama ako, nagkwentuhan kami sa buhay-buhay, lahat ng ginagawa kong kalokohan, sinasabi ko sa kanya.
Uwian na, niyaya niya ako. Di ko alam, sa simbahan kami nagpunta. Sabi ko, baka masunog ako sa simbahan. At meron palang evangelization doon. At doon nagsimula ang pagbabalik loob ko sa Diyos. Unti-unti nakilala ko ang Diyos, ang kanyang pag-ibig sa makasalanan at pagpapatawad. Salamat po. Salamat sa iyong sharing, Kapanalig 5698. No? May tanong po ako, ano po ang ginagawa sa mga baboy? Di po ba bawal kainin ng baboy? O sa mga Hudyo, ito ay maruming hayop. No? Meron pa rito si Brother Rafael ng Nabotas, ang kanyang sharing. Good evening, Father and Sister. Karanasan ko na naglayo pansamantala sa akin sa paglilingkod sa Diyos ay nung maimpluwensya sa bisyo ng pagkakasino. Nang maisip ko na makasasira sa aking pagkatao at paglulustay ng salapi ay bumalik na ako sa paglilingkod sa aming ministry sa parokya. No? Napakagandang mga sharing. Sister, meron ba bang sharing dyan sa ating Facebook Live? Meron po, sabi ni Kapanalig Catherine Tolentino Tahima, nung ginawa kong Diyos ang pera at ako ang makapangyarihan at nang may nangyari sa akin, Diyos pala ang buhay ko at Diyos lang ang makapangyarihan. Yan. Salamat, Kapanalig Catherine. Tapos si Remies Chow, ako rin po, akala ko wala na akong karapatan na bumalik sa simbahan. Pero yung muli kong pagbalik ay may penitential celebration o kumpisalan sa simbahan. Salamat at nakinig ako sa mga anghel na pinadala ng simbahan. Yan. Salamat, Kapanalig Remis Chow. Si Marivic Santos Albano naman, sabi niya, ako ay napapalayo sa Diyos sa tuwing ako ay nagagalit at nanghuhusga sa aking kapwa, sa aking napakaraming kasalanan. Minsan naiisip ko nakakahiya nang bumalik sa Ama. Subalit salamat sa sakramento ng kumpisal at muli ay ibinalik niya ako sa bisig niya. Maraming salamat, Kapanalig Marivic. Si Kapanalig Candida Cruz naman, sabi niya, nung nalayo ako sa simbahan, talaga naadik ako sa mga Korean drama hanggang sa naaksidente at yun, nakapagbalik sa akin doon ako kinausap ng Diyos. Yan. Salamat, Kapanalig Candida Cruz. Ayan. Yung iba, Father, bumabati lang po. Meron pa bang sharing dyan, Father? Wala na siguro dito, Sister. Okay, so dito po bumabati si Reynante Bical, salamat sa Diyos, sabi niya. Si Felix Reyes, si Sister Nida Jose, Teresita Santos, si Digna Martin Agustin, si Catherine nagpadala ng stars, si Bok Valbuena asking for fast recovery of Iris Gador, Maria Mercy Dominguez, si Naida Iliescas, good luck and God bless you all. Si Jonas Auman, salamat sa inyong programa. Tumitigil talaga ako sa lahat kong gawain pag nagsisimula na itong programa ninyo. Salamat, Kapanalig Jonas. Si Estrella Tamayo is watching from La Loma. Herminia Moresca Onda watching from Canada. Jojo Doarco, Picardal na tayo, bagong buronggan kita. Ano yun? Si Avelina Morales, Jonas, Freddy Cabiguen, Catherine Tolentino Tahima, good evening po, Father Ado and Sister Rose. Si Dolores Quintela, Baby Rose Macalino, Mercedita Marcelo, Anita Damag, Maria Socorro de la Rama, good evening po, Father and Sister. Geraldine Cordero, Evelyn Paule, Sita Bunag, Romeo Ibanez, Loretta Nieto Acupang, Mercy Estacio, Cynthia Orozco, Blessed Laetare Sunday to you both, Father Ado and Sister Rose. Si Loretta Nieto Acupang, good evening po from Navotas City. Sita Bunag, magandang gabi from Lipa City, Batangas. Marivic Santos Albano from Montalban, Rizal. Tessie Tuason from Montalban, Rizal.
Ayan po, maraming salamat sa inyong mga pagbate at mga sharing. Sige, sisters, kailangan na siguro nating magpasalamat sa lahat at tayo ay magpapaalam na. Okay, so maraming salamat, Father Ado, sa kakaibang pagtalakay sa talinhaga ng Alibughang Anak. Maging mainam na paghahanda sana ito sa pagbabalik loob natin sa Diyos ngayong panahon ng Kwaresma. At salamat din po sa mga masugid naming tagasunod at mga kapanalig. Salamat po sa lahat ng nagpadala ng comments, mga tanong, kahilingan at pagbati at nakaisa sa atin ngayong gabi. Sa susunod pong linggo sama-sama pa rin tayo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng ating mga co-pilot sa studio ng Veritas 846, kay Kenneth Corbilla na ating PA, at kay Kuya Enteng Samaniego sa technical side. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Pauline's Multimedia na nagpapasalamat sa inyong lahat ngayong gabi. Pasalamatan natin ang Panginoon at hingin natin ang biyaya na maging mapagpatawad at mapagmahal tayong tulad ni Jesus, ang alibughang anak. Hingin po natin ang bendisyon ni Father Ado. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Palain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang napakalalim na pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin nyo ang katotohanan. Celebrating Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. Veritas 846 Kapanalig, reaching Mega Manila to the World Wide Web.